Chapter 11. It was Soren. Automatic kong gumalaw ang katawan ko at tumupo na maayos sa gilid ng aking kama. Nagsimulang kumabog ang puso ko habang nakatitig sa kanyang pangalan ng ilang segundo. Bakit kaya siya tumatawag ng ganitong oras? Humugot ako ng malalim na hininga. Sinubukan na ipakalmahin ang sarili. In one swipe, I answered his call. Gulping. Hello? Pagbati ko sa mababang boses, itinatago ang pagkatuwa. Hi, my señorita. Kamusta ang pakiramdam mo? Nang oras na narinig ko ang pag-aalala sa boses niya, mabilis na kumurba ang ngiti sa aking labi. Kinuha ko ang isang unan sa aking kama at hinawakan niyon habang tumitikim. Ayos lang. Nahiya akong sagot kahit na wala siya ngayon sa tabi ko. Nararamdaman ko ang pagpula ng aking mga pisngi mula sa pakikinig sa kanyang boses. Kaya lang, sandali akong huminto. Nagdadalawang isip kung dapat ko bang iyong sabihin. Kaya lang ano? Niyakap ko mahigpit ang unan sa aking mga bisig. Nararamdaman ko pa rin ang hapti sa pagitan ng mga hita ko. Untag ko halos pabulong na. I know I'm acting too bold mentioning this sort of thing to him but I can't help it. Inipit ko ang aking cellphone sa aking kanang kamay. Nahiyan sa ibinunyag ko. Gusto kong sumigaw at sampalin ang muka. Ngunit, pinigilan ko ang aking sarili. Habang abala ako sa pagrereklamo at pagsisihan ang mga sinabi ko kanina lang, hindi ko inaasahan na maririnig ko ang munti niyang tawa. Huh? Nagsalubong ang aking kilay sa pagtataka kasunod ng bibig kong gustong magsalita nang biglang huminto siya at nagsalita. Uminom ka ng pain reliever. Kung hindi ka makakapasok bukas, pwede kang humingi ng leave of absence. Alam ko naman kung anong rason kaya wala ka ng problema. Na narinig ang kanyang suggestion ay napasimangot na lang ako sa ibang kadahilanan kusa akong pinagdudahan ng mga sinabi niya. Ang isipin na baka kaya niya ako gustong mag-leave ay para kitain ng tatlong babae na iyon at posibleng makipagtalik. Ibig sabihin malaya ka na makikisalamuha sa mga babaeng yun. Napalunok ako, pinipigilan ng sarili na itanong ang bagay na iyon. Nanatili akong tahimik sa kabilang linya, nag-iisip. Sa tingin ko ay wala ako sa posisyon para tanungin siya at ang kanyang mga ginagawa. I'm not even sure if we're an official couple or just plainly fling who shared the same warmth in one blissful day. Nakaramdam ako na matalas na bagay na tumusok sa aking puso. Ano ba itong iniisip ko? Hello? Nandiyan ka pa ba? Nahihila ako palabas mula sa aking pag-isip dahil sa boses ni Soren. Bumalik ang tingin ko sa aking cellphone at maluwang na niyakap ang aking unan sa aking braso. Oo, salamat sa pag-aalala. Siguraduhin ko na padadalahan kita ng mensahe kung sakaling hindi ako makakapasok bukas. Hilaw kong sagot. Sige na, matulog ka na at huwag kalimutan na uminom ng gamot. Saad niya na tinanguhan ko. Nagpaalam ako sa kanya at mabagal nilandas ang daliri para patayin ang tawag. Sa totoo lang gusto ko pa siyang kausapin ngunit alam ko na may mga pinagkakabalaan siya at pagod. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa aking mga mukha. Sa aking mukha. Nagkaroon ako ng tila mahampas na saya sa aking dibdib sa tuwing alalahanin ko ang nangyari sa pagitan namin dalawa. Kung paano niya ako hawakan, kung paano niya ako halikan, at kung paano niya ibaon ang sarili sa loob ko hanggang sa marating ko ang rurok. Ibinaba ko ang aking cellphone sa gilid na lamesa na nasa aking silid at diretso nagtungo sa higaan. Maingat kong inihaga ang sarili sa foam at itinaas ang aking kumot para tabunan ng katawan. Blanko akong tumitig sa kisame ng aking silid. Kung nabubuhay pang mga magulang ko, alam kong hindi ako ganun maghihirap para mabuhay. Nandyan sila para gabayan ako at suportahan ako kung ano ang mga magiging desisyon ko. Ngunit hindi ko rin makikilala si Soren. Isang beses ay hindi ako naging bukas sa nanay ko tungkol sa mga lalaki na aking nagugustuhan. Ngunit
hindi siya pumapalya na sabihin na dapat kong sundin ang aking puso. In time, my consciousness was dragged away by oblivion and everything became another passing day. Pasado 8:00 ng gabi nang napansin ko ang itim na Maybach na umbito sa harap ng shop. Nakatayo ako sa kabilang panig ng counter, ang istasyon para ibigay ang mga take-out orders ng mga customers. Nang hindi inaasahang may dalawang babae na biglang sumulpot mula sa kung saan. Mukhang mayaman ang dalawa at nakasuot ng magarang kasuotan at kumikinang na mga alahas na lumalawit sa kanilang mga katawan. Sinundan sila ng mga mata ko, iniisip kung anong gusto nila hanggang sa nagsimula sila maglakad patungo sa kanang direksyon, hindi sa kalayuan sa akin. Tila nakita nila ang taong gusto nilang kitain at nagmadali na naglakad patungo sa taong iyon. Si Zoren. Nagnakaw ako ng ilang mga tingin. Lipat-lipat ang tingin sa mga customer at kung paano sila makipag-usap hanggang sa nanlaki ang mga mata ko. Ang isa sa mga babae, sa tingin ko ay matanda lang. Sa akin ng ilang taon, niyakap siya at ang mas malala pa ay hinalakan siya sa labi. Nakita ko kung paano napalitan ng pagkadisgusto ang mukha ni Zoren. Gusto makalayo mula sa pagkakayakap ng babae at diretso itong tiningnan sa mga mata. Vern, pwede bang kumilos ka naman ng wasto? At ano ginagawa niyo ritong dalawa? Nahimigan ko ang iritasyon sa kanyang boses. Isn't it obvious? Tanong ng babae habang pinag-cross ang dalawang braso. Nandito kami para sunduin ka. It's been more than 2 months now since you came home. Kailangan mo nang umuwi dahil ang kasal mo ay sa susunod na buwan na gaganapin. Maraming kailangan na asikasuhin at kailangan ka namin. Dagdag ng isang babae. Mukhang nasa 40 na ang kanyang edad base sa kanyang katawan at itsura. Nang sandaling narinig ko ang usapan nila, otomatiko na blanko ang isip ko. Nagsimulang kumabog ang puso ko, kasamang hindi ko mabilang na isipin na tumatakbo sa aking isip. Mabilis kong tinapos ang aking ginagawa sa harapan ng counter at nagtungo diretso sa locker room nang hindi tinatapos ang pakikipagpalitan nila ng mga salita. Hinawakan ko ang aking ulo gamit ang aking kamay at pinahid ang nabuong pawis doon. So, Zoren is getting married. Ibig sabihin, pinaglaruan niya lang talaga ako. Nakaramdam ako ng kilot sa aking puso. Ibinigay ko sa kanya ang pagkababae ko dahil pinagkatiwalaan ko siya. I fell in love with him and yet, this is how it's going to end. Natagpuan ko ang mga luha kong maagos pa ibaba sa aking pisngi. Paano niya nagawa sa akin ito? Pinahid ko ang mga luha sa aking mga mata at umalis ng shop na walang pasabi. Nagsimula ako maglakad ng walang prior na direksyon. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong isipin. Ang tunog ng mga malalakas na busina at mga mura na lang ang tanging bumalot sa tainga ko. Hindi man lang ako nagabala na umatras o tumingin sa kalsada na maayos. Ang tanging alam ko lang ay nasasaktan ako. Was he playing with me all alone? Chapter 12. Nang buksan ko ang aking mga mata, ang unang sumakop sa paningin ko ay ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa akin. Napatras ako at bumangon sa kama na mapagtanto ko na si Odette yun. Kumunot ano ako dala ng pagtataka. Hindi ba dapat nasa shop siya ngayon? Hindi pa naman niya day off ngayon. Hoy, gising na. Mag-12 na ng hapon. Sigaw niya, kalahating araw ka nang nakahiga sa kama mo. Dagdag pa niya, nahinatak ang kumot ko. Inaantok pa ako. Sagot ko na may halong pagkainis. At ano bang ginagawa mo rito? Tanong ko. Basang-basa ako ng pawis at tumi kagabi nung umuwi ako dahil sa patuloy kong paglalakad sa kalsada. Ilang beses ako nagmura at sumigaw ngunit hindi ko yung binigyan ng pansin.
Nang tingnan ko ang aking cellphone, umaasa na makikita ko ang pangalan niya sa screen, ngunit napasimangot na lang ako sa pagkadismaya. Hindi man lang nag-abala si Zoren na tawagan o padalhan ako ng mensahe. Well, nandito ako para ibigay ang sweldo mo at pang-isang buwan. Sagot niya at nakipit-balikat. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Anong ibig niyang sabihin doon? Natanggal na ba ako dahil sa pag-alis ko nang walang pasabi? Bumangon ako sa aking higaan at diretso siyang tiningnan, punong-puno ng pagtataka at pag-alala. Anong ibig mong sabihin sa sweldo ko? Para ngayong buwan? Tanong ko, nauutal. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano ko katanga umakto kagabi. Oo, buwan ang sweldo mo, katulad ng sakin. Pagpapatuloy niya, sarado na ang shop. Tumayo siya sa gilid ng kama at inalahad sa akin ng sobre na may pera sa loob. Ano? Matapos marinig ang sinabi niya ay tila pinong giniyo mo sa mundo ko sa isang hampas lamang. Kung ganun, tama ako. Ginamit lang ako ni Zoren bilang laruan. At ngayon pinili niya bumalik sa kanyang fiancé. A sharp pain immediately pierced my chest. Lahat ng mga matatamis na salita na ibinulong niya, kilos at kung paano ko siya hinayaan sa kung anong gusto niya, lahat na iyon puro lang kasinungalingan. Hindi ka na. Bumili ako ng paborito mong fried chicken mula sa Andy Grill. Wika ni Odette. Dumaan ako kanina sa tindahan habang pauwi. Dagdag niya bago siya lumayo sa akin. Pinatunog ko ang aking dila. Oo na. Wika ko, kinakamat ang ulo. Nagkunwari ako maayos ngunit sa loob ko, nasasaktan ako. Maliligo lang ako bago bumaba. Dagdag ko. Naglakad siya patungo sa pintuan ng aking kwarto at bago pa siya tuluyang makalis, umikot siya para tingnan pa akong muli. Huwag ka masyado magtatagal, lalamig ang pagkain. Paalala niya, tuluyan na siyang lumabas ng silid kung saan tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Kanina ko pa yun sinusubukang pigilan habang kausap ko siya. Mahirap at nakakasakal hanggang sa punto na gusto ko na lang nailabas ang lahat sa kanya, ngunit mas pinili kong wag na. Oo, inaamin ko. Masyado ako naging masikreto pagdating sa mga bagay na nangyari sa amin ni Zoren. Hindi lang talaga ako makahanap ng lakas ng sabihin sa kanya na sabihin sa lahat ang tungkol doon. Natatakot ako na ikahiya niya o makitaan ng awa sa kanyang mukha. Ayaw kong isipin niya na masyado akong mababaw na tao. Handang ibigay ang sarili sa kahit na sinong lalaki na nakilala lang namin. Pumasok ako sa banyo para madali ang paglilinis. At sinaluhan si Odette sa dining room makalipas ng ilang minuto. Nang nakarating ako sa mismong pwesto, napansin ko si Miranda. Sa tingin ko ay ngayong umaga lang siya nakauwi. Inahain niya ang bagong luto na sinaing sa lamesa na sinundan ni Odette na nagsasali ng inumin sa baso na may ice cubes. Nang napansin niya ang presensya ko sa kanyang likuran, ay napasulip siya sa akin. Mabuti naman at nandito ka na, sarkastiko. Ani ni Odette, akala ko kailangan ko na muling umakyat sa itaas at tawagin ka, aking kamahalan. Dagdag pa niya, imresto ang sarili para yumukod sa akin na ikot ng aking mga mata bago siya humagikik. Hinila ko ang isang bangko sa aking harapan at naupo roon. Nang dumapo ang tingin ko sa pagkain na nakalatag sa pagkainan, nagliwanag ang mga mata ko sa galak. Sa ibabaw ng lamesa ay isang bandehadang kanin at chop suey na sigurado akong si Miranda ang nagluto. May 6 na piraso na pakpak na manok sa gilid, paniguradong binili ng kaibigan ko sa kilalang tindahan sa syudad. Nakakamiss yung mga panahon na hindi natin kailangang magtrabaho. Panimula ni Odette. Palagi tayong dumaraan sa tindahan na iyon para magtanghalian. Dagdag pa niya habang nakanguso. Sumalyap ako sa kanya sandali bago ako nilunok ang pagkain sa aking bibig. Kaya nga, lalo na kapag bumibisita tayo roon pagkatapos magsimba ng linggo. Sagot ko. Nagpalitan kami ng kaunti mga salita hanggang sa dumako ang tingin namin kay Miranda. Masarap yung manok.
komento niya. Para-pareho kami natawa hanggang sa nagsimulang ilarawan ni Odette ang sikat na tindahan na iyon. Nakikita ko kung paano kumikinang kanyang mga mata sa saya. Sana kaya ko rin gawin iyon. Umiti ako sa kanilang dalawa. Nagkukunwaring maayos lang, ngunit sa loob ko, alam kong hindi ko kayang pigilan na nararamdaman ko ng matagal. Malapit na kami matapos sa aming pagkain nang bigla kami nakarinig ng katok sa may pinto. Nagkatinginan kaming tatlo, nagpapalitan at nagtatakang mga ekspresyon sa aming mukha hanggang sa napagdesisyonan ko na tumayo. Umupo ka, utos ni Miranda. Pinipigilan ako. Hayaan mo, ako na lang ang magbukas ng pintuan. Dagdag niya bago siya tumayo. Hindi ko alam kung anong mayroon, ngunit nagdesisyon ako na sumunod na lang. Nanatili ako nakaupo at sinundan lang siya gamit ang aking mga mata. Nang nakarating siya sa pintuan, nagsimulang kumabog na mabilis ang puso ko. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ko inaasahan si Zoren na nandoon nakatayo sa kabilang panig ng pinto. Tinititigan ko ang bawat galaw ni Miranda na tila sobrang bagal ng kanyang kilos. Kung paano siya kaingat bukas ng pintuan. Nakita ko kung paano naging formal ang reaksyon niya. Tila ang taong nakatayo sa may pintuan ay hindi pamilyar sa kanya. Pumaling siya sa aming direksyon at diretsong tumitig sa akin. May naghahanap sa iyo, Emmy. Sa tingin ko, kilala mo siya. Dagdag niya. Chapter 13. Nagpatuloy ang titig sa akin ni Miranda nang gumalaw ako para tumayo mula sa kinauupuan. Sinabi niya may naghahanap sa akin, siguradong si Zoren. Sigurado, nandito siya dahil gusto niyang magpaliwanag at sabihin sa akin na mga gusto niya akong pakasalan kaysa sa pangahas na babaeng yun. Ano nga muli ang pangalan yun? Si Veron. Halata naman na maganda siya, elegante, may poise, at ang pinaka-importante sa lahat ay mayaman kumpara sa akin. Sa gulat ko na nakarating ako sa may pintuan, hindi yun ang taong inaasahan ko makita. Si Odie yun. Nakakatandang kapatid ni Odette. Sa likod ng isip ko ay medyo dismayado ako ng kaunti. Hi Emmy, nandito ba yung kapatid ko? Ang baritono niyang boses ang siyang unang bumungad sa akin. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Kailan ka pa dumating? Tanong ko, inaalagay ang mga kamay sa aking baywang. Isang mahinang halakhak ang kumawala sa kanyang labi. Mas mabuti ng isang tabi ko ang magulo kong isip at mag-focus sa kanya pansamantala. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Nagyakapan kaming dalawa bago kami kumala sa isa't isa. I flashed a sweet smile on my face. Anyway, yes, nandito nga si Odette. Ani ko, mabilis kong hinawakan ng kanyang kamay at hinatag siya papasok ng bahay. Tinawag kong kaibigan ko na nakaupo sa katapat ng hapagkainan na hanggang ngayon ay lumalaman pa rin ang pagkain. Sandali ako napasimangot sa kanya. Odette, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kapatid mo na babalik na pala. Panunodyo ko. Lumingon ang kaibigan ko sa amin. Nalalaki ang kanyang mga mata na murba ang ngiti sa kanyang mukha. Tumakbo siya patungo sa kapatid kaya kaagad kong binitawan ng kamay nito. Na nakita ko kung paano niya yakapin mahigpit ang isa't isa, isang ngising kumawala sa aking mukha. Palagi talaga nakakatuwa kapag nakikita ko magkapatid na nagsamang muli. I crossed my arms staring at the two of them, not until my attention was caught but their stomachs grinding towards each other. Naging dahilan na yun para muli ko maalala si Zoren. Shh! Automatic ang naalang isip ko kung paano si Zoren at ako ay nagtalik sa loob ng banyo ng shop, kung paano niya ako ipinangko sa dingding at paulanan ng halik sa katawan, kung paano niya ang kinin ng mga dibdib ko at ang kinin ako na nakatayo. Napakagat ako sa aking labi. I can still make up how sturdy his chest was, how his arms can lift me up without any problems, how he pounded me as if there was no tomorrow. Ilang beses niyang itinulak ang sarili sa loob ko
hanggang sa pumulupot ang mga binti ko sa kanyang baywang. Kung paano siya kumibo at ibaon ng sarili sa kaibuturan ko. At kung paano otomatikong kumilos ang mga hita ko. Napapalunok ako, pareho naming narating ang rurok habang iniyuyuko niya ako pa ibaba ng mga oras na iyon. Napabalik lang ako sa realidad na naramdaman ko ang braso ni Odette na bumangga sa akin. Ilang segundo ko siyang tinitigan para lang makita na nakatitig pa rin siya sa kapatid. "Paano mo nalaman nandito ako?" tanong niya. "Paanong hindi ko malalaman? Si Emmy lang naman ang kaibigan mo, sakaling wala ka." Sagot ng kanyang kapatid. Nagsimulang lumibot ang tingin niya sa paligid at nahintos sa may hapagkainan. "Kung ganon, kumakain kayo ng tanghalian." Dagdag pa niya. "Oo, halika na, saluhan mo kami." Umalis si Miranda para kuhanan ng plato si Odie. Ngunit bago pa niya iyon magawa, inabot ni Odie ang kamay niya para pahintuin ito. "Huwag ka na magabala, kumain na ako kanina. Busog pa ako," saad niya. "Sige, tapusin niyo na yung pagkain niyo. May sorpresa ako para sa inyong dalawa." Anya na nakangisi bago siya nagtungo sa ibang direksyon. Bumaling ako kay Odette at nakita ko ang pagtingin niya sa akin pabalik. Nagpalitan kami dalawa ng mapagmalaking tingin bago bumalik sa pagkain. Na matapos ay nagmadali kaming naglinis ng lamesa at naghugas ng pinagkainan. Nagpaalam si Miranda at umakyat sa itaas matapos ipaalam na mayroon pa siyang bagay na kailangan gawin. Makalipas ng ilang sandali, pumunta kami sa bahay ni Odette. Naroon na ang mga magulang niya, nakaupo sa sofa at naghihintay sa amin. Humalik ako sa kanyang nanay at tatay na tila sila ang pangalawa kong magulang. Tanda ng pagbati at respeto. "Kamusta ka, iha?" tanong ni Mrs. Santillan. "Ayos lang po, tita." Sagot ko. Umupo ako sa tabi niya. "Sinabi sa akin ni Odette na ang shop na pinagtatrabahan niyo ay nagsasara na simula ngayong araw." Tanong niya na nararamdaman ko ang awa ng kanyang boses. "Opo, tita. Yun ang sabi ni Odette. Ibinigay niya sa akin ang sahod ko kanina at sinabi ang malungkot na balita." Sagot ko at nagbaba ng tingin. Nakaramdam ako na purol na kirot sa aking puso habang inaalala ang shop na hindi na muling magbubukas. Kailangan ko magpatuloy at kalimutan na ang tungkol kay Soren. Napakuyom ako ng kamao. Sinusubukang itago ang sakit sa aking ekspresyon. Nang inangat ko ang aking ulo para tingnan ang mag-asawa, napansin ko ang nanay ni Odette na nakatitig sa akin na may malungkot na mukha. Mukhang napansin niya na may mali. Siguro hindi ako ganun kagaling magsinungaling. "Ayos lang yan, iha. Naniniwala ako na makakahanap ka rin ng panibago. Mas maayos." Panigurado niya na may maliit na ngiti sa kanyang labi. Tumango lang ako bilang sagot. Ipinakita man ni Soren na may pakialam siya sa akin pero hindi ibig sabihin yon ay pagmamahal na ni. Hindi ko nga narinig ang tatlong salita na iyon mula sa kanya. Siguro iyon ang bagay na inakala kong espesyal ay wala lang sa kanya at tanging sex lang ang tanging kumukonekta sa amin dalawa. Sinan ko na manatili sandali sa kanilang bahay, ginawang komportable ang sarili sa sala. Nagpatuloy sa pagkikipag-usap sa akin ng mga magulang ng kaibigan ko, habang sa kabilang banda ay hindi ko siya matagpuan. Mula sa sulok ng aking mata habang patuloy ako sa pakikipagpalit ng mga salita sa mag-asawa, napukaw ang atensyon ko sa pamilyar na figura na lumapit. He had such a broad shoulders and masculine body that I continued to stare at him. Kung paanong tumulo ang pawis mula sa kanyang noo, paibaba sa kanyang dibdib. Dumako ang tingin ko, paibaba. Nagsimulang maghabulan ang puso ko na nagpatuloy ako sa pagtingin sa kanyang katawan. He had a sturdy six-pack abs and how some tiny hair was visible at his navel. I gulped. My gaze then landed towards his pants.
and how I imagined the size of his shelf. Shit, ano ba itong iniisip ko? Kapatid ito ni Odette. Chapter 14. Ilang araw na rin simula nang huminto ako sa pagtatrabaho at hindi man lang ako nabalang kontakin ni Zoren. I was right. Anyway, all this time he was only playing with me just so he could steal a night. Napaikot ako ng mata, naiingis na naiisip. Nagpatuloy ako sa pagbubungkal ng lupa at inilagay yun sa loob ng paso. Bumalik na ako sa dati kong ginagawa, paghahardin. Yun lang ang tangi kong pinagkabalahan sa mga nakalipas na araw at sa ilan pang susunod na linggo, babalik na ako sa eskwelahan. Habang okupado ako sa pagbubungkal ng mga lupa, naramdaman ko ang dalawang kamay na tumakip sa aking mga mata. Si Odette o kaya si Miranda, tama ba? Iningat ko ang aking kamay at dahan-dahang hinawakan kung sino iyon at napagtanto malaki at matigas ang kamay. Is this a man? I thought to myself as I felt hard pumps onto his hand. Nagsimulang kumabog ang puso ko. Ang mga labi ko ay kumukurba na ng ngiti. Otomatikong nahulaan ko iyon sa aking isipan. Renzo? Pulong ko, umaasa na narinig niya iyon. Sino? Si Renzo. May boyfriend ka na ba? Napatras ako nang narinig ko ang boses ni Odette. Mabagal na lumayo ang mga kamay na iyon sa akin, saka ako lumingon at nakita ang magkapatid na Santillan na nakatingin sa akin. I was left dumbfounded. I didn't expect Odie to be the one covering my eyes. Nagpatuloy ang kaibigan ko sa pagtitig sa akin habang napakagat na lang ako sa ibaba kong labi. Ano ba ang dapat kong gawin? Nakahanda na ang merienda. Saad ni Miranda na sumulpot mula sa kung saan. Pumaling kaming tatlo para siya ay tingnan. Para lang kumiling ng kaunti ang kanyang ulo. May hindi kahayang katahimikan ng pumalibot sa paligid at sa tingin ko ay napansin niya iyon. May nangyari ba? Dagdag niya. Hindi, wala. Sagot ni Odette. Napabunting hininga ako, tanda ng pagkahuma. Iniisip na nakaligtas ako mula sa bingit ng kamatayan na nagsimula kaming magtungo papasok sa bahay. Hinila ako ni Odette kaya tanging si Odie lang ang pumasok sa sala. Sino si Renzo? May boyfriend ka na ba? Na hindi mo nasasabi sa akin. Bulong niya. Kumukunot ang kanyang noo kaya't ngumiti ako sa kanya. Sa tingin mo, sakaling magkaroon ako ng boyfriend, hindi ko ipapaalam sa'yo. Sarkastiko kong tanong, ano ka ba? Magkaibigan na tayo simula pa nung nagsimula tayong pumasok sa eskwelahan. Eddie, sabihin mo sa akin kung sino si Renzo. Itinaas niya ang isang niyang kilay. Sandali ako napalunok. Iniisip ko paano ko iyon lulusutan. Naglakbay ang mga mata ko sa itaas para mag-isip ng ideya. Nakikita mo, hindi ko rin maalala kung saan ko narinig ang pangalan na yun. Wika ko. Sinusubukan na hindi mautal sa mga kataga ko. Basta na lang yun lumabas sa bibig ko kanina. Dagdag ko. Nagpatuloy si Odette sa pagtitig sa akin ng may pagdududa sa kanyang mukha. Tila hindi niya paniniwalaan. Binigyan ko siya ng isang ngiti. Sinisiguro na walang nangyayaring kung ano ang sa kanyang likuran. Sa bagay, siguro tama ka. Sagot niya. Napakamot siya sa kanyang ulo bago muling tumingin sa akin. Imposible naman para sa iyo na hindi magsabi sa akin. Lalo pa't sigurado magagalit ako sa iyo at hindi kita kakausapin ng isang araw. Dagdag niya, tumatango habang nakangisi. Shh, masyado mo lang iniisip lahat na naririnig mo. Komento ko at hinatak siya patungo sa sala. Na nakapasok kami ng bahay, automatic yung tumama ang mga mata ko kay Miranda at Odie na nakaupo katabi ang isa't isa. Nanonood sila ng telebisyon. May party sa akin na naiinggit sa kanilang manghita na magkatabi. Ang tanging naghahati lamang sa kanila ay ang malambot na tela ng kanilang suot. Kailan ba ako magsimula mag-isip ng ganito? Sandali pa. Nakita ko si Miranda na tumayo mula sa kanyang kinuupuan matapos
makatanggap ng tawag. Nagmadali siyang nagtungo sa pasilyo habang ako ay umupo sa inupuan niya kanina. Sinamahan naman kami ni Odette, nakaupo sa kabilang panig ng kanyang kapatid. Pangalumbaba ako gamit ang kamay na napagtanto ang baso ng juice na humarang sa akin makalipas ang ilang sandali. Nang tingnan ko ang taong iyon, ang may hawak ng baso, napansin ko si Odie na nakatitig sa akin. Kumurba ang kanyang labi ng ngiti bago ko kinuha ang inumin mula sa kanyang kamay. Kumalaw siya para kumuha ng isa at ibinigay sa kanyang kapatid bago muling umupo. Hindi ba natatagalan, nakarinig ako ng papalapit na mga yabag. Si Miranda na dumaan at diretso nagtungo sa kusina. Lumakbay ang tingin ko sa kanya at sa orasan na nasa sala. Pasado 6:00 na pala ng gabi. Palagi siyang ganyan. Para ko nang nakakatandang kapatid si Miranda. Kadalasan siyang gumagawa lahat ng gawaing bahay. Habang ako, ayan lamang lupa na malaya lang. Minsan nakakahiya na rin. Maisip na hindi niya lang hinahati ang mga bayarin sa pagitan namin dalawa. Kundi siya na rin pati ang nagluluto. Tumayo ako at sa aking kinaupuan at naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Nang sumilip ako sa kabilang bahagi, nakita ko siyang nagkagayat ng karne ng manok. Magluluto ka na ba ngayon? Tanong ko. Umangat at tingin niya sa akin at tumango. Oo, plano ko magluto na maagap ngayon. Sagot niya na may simpleng ngiti sa labi. Ilang sandali pa napansin ko na medyo nagiba siya. Nang sinubukan ko ibuka ang aking bibig, narinig ko na muli siya nagsalita. Also, Emmy. Pansin ko na nagdadalawang isip siya. Nasabihin ang gusto nito sabihin sa akin. Yes? Darating yung boyfriend ko para maghapunan kasama natin. Ayos lang ba sa'yo? Tanong niya. Isang hagiki ang kumawala sa akin labi. Oo naman, hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa bagay na yon. Panigurado ko na may ngisi sa labi. Ano yon? Ano yon? Hindi mo kailangan mag-alala na pinag-uusapan nyo. Biglang sumulpot si Odette mula sa kung saan at tumupo sa lamesa. Pwede ba akong kumain dito? Dagdag pa niya bago kinuha ang isang patatas at sinumulan iyong balatan. Katinginan kami ni Miranda at mahinang natawa. Oo, pwede. Sagot niya. Paano ako? Pwede rin ba akong kumain dito katulad ng kapatid ko? Sumulpot si Odie mula sa aking likuran at ipinalupot ang braso paikot sa aking balikat. Itinuro niya ang sarili na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Sa ginawa niyang kilos, pakiramdam ko ay nakuryente ako ng libo-libong voltahe. Anong ginagawa niya? Sigaw ko sa aking isip. Nakaramdam ako ng init na unti-unting namumuo sa aking katawan, lalo na sa ibaba ko, sa pagitan ng aking mga hita. Chapter 15. Ang tanging umuuko pa lang sa buong silid na iyon ay ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa chopping board. Lahat kami ay bala sa paghahanda ng hapunan na napagdesisyonan namin tatlo na paghatian ng gawain sa paggayat ng gulay sa maliliit na piraso. Na magayat ang patata sa maliliit na parisukat, nakarinig kami ng doorbell mula sa pinto. Sino yon? Tanong ni Odette. Nakatingin siya sa akin, kaya nilipat ko ang tingin sa tahimik na si Miranda na ngayon ay nakangiti sa amin. Kilala mo yung tao sa nasa labas? Dagdag niya. Kumukunot ang noo kay Miranda. Oo, sagot ni Miranda. Boyfriend yun ni Miranda. Dagdag ko. Tumango lang naman si Odette sa kanyang sinabi bago inilagay ang mga plato sa lamesa. Si Odie naman ay nasa sala nanonood ng paborito nitong sports show nang may lalaki na biglang sumulpot mula sa aming lukuran dito sa kusina. Hey babe! Saad ng isang boses. Nalamingon kami parting na nito, nakita namin si Alfred na nagtungo sa gabi ni Miranda. Binigyan niya ito ng mabilis na halik sa labi bago inilipat ang tingin sa amin. Ladies? Dagdag niya ng may magandang ngiti sa labi. Hello Alfred! Pati ko. Si Odette, kaibigan ko. Itunuri ko ang aking kaibigan. At siguro naman,
Nakilala mo na si Odie, kapatid niya, yung nagbukas ng pintuan para sa'yo. Tumango lang naman si Alfred. Ah, oo. Hi, Odette. Bati niya. Hello. Sagot ni Odette. Sige na babe, pumunta ka na roon. Samahan mo si Odin sa sala. Malapit na kami matapos dito. Tatawagin lang namin kayong dalawa kapag tapos na kami. Pagsingit ni Miranda at iminestro ang kamay patungo sa sala. Hindi naman nagsalita si Alfred at masunuri na nagtungo sa sala. Isang mabait ng ngiti ang nag-cross sa aking mga labi. Matapos makita kung paano si Miranda sundin nito, nagsusumigaw ang isip ko ng pagkakonsensya noong mga panahon na umuwi ako galing sa trabaho. I didn't expect myself to catch my roommate doing something in her room with another man. How she and her partner mock her boyfriend while being bound into one. Naipilit ko ang aking ulo. Nakakaawa ang sitwasyon pero wala akong masabi sa bagay na iyon. Bagay, wala namang ibang hindi matapat kung hindi si Zoren. Pinaglaruan niya ako sa kanyang mga kamay sa kabila ng pagkakaroon niya ng fiancé. Kinurot ko ang ilan mga hiniwa sa aking kamay. Nawawala sa sariling pag-isip na narinig ko ang nagsalita ang aking kaibigan. Huy, Emmy, ayos ka lang? Tiningnan ko si Odette na sinisiko ako. Mukhang okupading isip mo sa kung ano. Komento niya habang unti-unting sumimangot ang kanyang muka. Pasensya na, may sinasabi ka ba? Tanong ko. Napakamot na lang sa aking ulo. Oo, mayroon. Umikot ang kanyang mga mata. Tinatanong ko kung tatawagin ko na lang ba kapatid ko at ang boyfriend ni Miranda habang kayong dalawa ang maghahain ng pagkain. Paliwanag niya. Nagpakawala ako ng tawa. Oo naman, sagot ko, na naging abala kami lahat sa pagkain. Tunog lamang ng mga kasangkapan ang tanging namin naririnig. Nang naglagay ako ng kapirasong pagkain sa aking bibig, nakita ko si Odie na bumukas ang bibig para magsalita. Plano kong manatili sa Azula Resorts ngayong darating na Biyernes ng gabi. Wika niya, lahat ng atensyon namin ay napunta sa kanya hanggang sa kumurba ang isis sa kanyang labi. Isa pa, ilang linggo na lang, babalik na ang lahat sa eskwelahan at kailangan ko na rin bumalik sa trabaho. Dagdag niya. Ibig sabihin, kasama kami? Tanong ni Alfred. Oo naman. Tumango-tango siya. Gusto ko rin bayaran ang masarap na luto ng girlfriend mo para sa atin. Komento niya bago tumingin kay Miranda. Nang lumipat ang tingin ko kay Miranda, nanganot ang aking noo. Nakita kong namula ang kanyang mga pisngi sa papuri ni Odie. Salamat. Saad nito, tila nahihiya. Hindi ko alam kung masyado ko lang binabasa ang nasa pagitan ng mga linya pero pakiramdam ko nakikipaglandian si Miranda kay Odie at talagang ginagawa niya iyon sa harapan ng kanyang boyfriend. Pasikreto kong pinatunog ang dila, medyo dismayado. Sa tingin ko hindi imposible ang mga naisip ko lalo pat alam ko ang sikreto niya. 2 araw tayo mamanatili ron? Tanong ni Odette. Nagniningning kanyang mga mata sa tuwa habang nakatingin sa kapatid. Magandang ideya yan, tagal na rin simula nung bumisita kami ni Emmy sa resort. Sigurado akong magsasaya tayo ron. Anya puno ng pagkatuwa. Kumalaw ang kanyang kamay para pumalakpak bago tumingin sa akin. Naalala mo pa ba kung kailan tayo huling lumabas para mag-overnight sa resort? Pagkatapos nung moving up ceremony noong nasa ikasampung baitang tayo? Sagot ko. Oo, tama ka. Mahigit 1 taon na rin yun. Ngumiti siya bago isinubo ang kutsara na may pagkain sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, nagpalitan kami ng mga ideya at nagpatuloy sa pag-uusap hanggang sa matapos kami sa pagkain. Ang 2 lalaki naman ay lumabas na sa dining room habang kami 3 ay nililinis sa lamesa. Lahat kami sumang-ayon na manonood ng pelikula habang maaga pa kaya nagmadali kami maghugas ng pinagkainan at diretso nagtungo sa sala.
Umupo si Alfred sa carpet katabi ng kanyang girlfriend na si Miranda. Nakasandal sila sa sofa habang ako at si Odette ay nagtungo para maupo sa may isahang sofa na nagsalita si Odie. Dito na kayo maupo sa likuran ng makapanood kayo na maayos. Suggestion ni Odie na kami naman ay tahimik lang na sumunod sa kanya. Ang unang pelikula na aming pinanood ay kakatawanan. Imagine that na ginagapan ng aktor na si Eddie Murphy na puno ng hindi mabilang na tawa ang sala. Natutuwa sa mga karakter sa kwento ng pelikula. Nang natapos, nagsuhestyon si Miranda manood ng katatakutan. Tumayo ako sa aking kinaupuan at naisip na gumawa ng popcorn. Ang magkaroon ng merienda na pwedeng nguyain habang nanonood ng katatakutan ay ang pinakamaganda sa lahat. Nakita kong ilan sa kanila nagtungo sa banyo habang naghanda ako ng mga kagamitan. Nang sinubukan kong tumayo si stool at abutin ang cupboard, nakarinig ako nagsalita mula sa aking likuran. Kailangan mo ng tulong? Dala ng pagkagulat sa biglang pagsulpot ni Odie, muntik na ako mahulog sa bangko, kung hindi lang sa katawan niya na siyang sumuporta sa akin. Ang isa sa mga kamay niya ay nakahawak sa baybayin ko na sumusuporta sa aking bigat. Ang mukha ko ay nakasubsob sa kanyang matigas na dibdib habang hawak ko na mahigpit ang baunan ng popcorn sa aking mga kamay.